Ngayon nga ang araw mga mare ay nagluto kami ng ginataang kamansi. Samahan nyo kami sa panibagong araw. Bagong lahat pala mga mare ay papasalamatan ko pala ang nagbigay nito sa amin. Kaya pala maraming ipinamigay na langka. Dahil pala yung may-ari nito mga mare ay pinaputol lang kanyang puno. Kaya imbis na masasayang yung bunga ay pinamigay na lang. Napakadami rin pala ang bunga nito at hindi lang din kami ang nabigyan. Dito nga ay bising-busy si mama magbalat ng langka. Habang nagbabalat nga dito si mama ng langka ay nagtabi din siya ng mantika dahil nga daw malagkit at madakta. Sabi pa nga ni mama ay mahirap daw balatan dahil nga daw matigas yung balat. Nung isang araw medyo malalaki yung binigay sa akin yung nakaraang video na pinakita ko. Dahil nga tira-tira na lang tong bunga ito na nakuha namin. Pero nagpapasalamat pa rin kami sa may-ari nito at binigyan nga kami ng bunga ng langka. At di pa nga epektibo yung nilagay ni mama na mantika sa kamay niya kaya naglagay din siya at nagbalot din siya ng papel sa kamay. Ay hindi pala nagbalot, nagsapin pala. Charot. O mga mari, sino ang favorite na ginataang langka dito? Medyo natagalan talaga si mama magbalat dito ng langka kaya ilang minuto din bago din niya natapos lahat yan. Meron din kaming puno ng langka dito kasi lang hindi ko lang alam kung meron na rin siyang bunga. At ito pala yung sinasabi ko sa inyo kanina na ginataang kamansi. Ang nagluto pala nito ay yung aking asawa. Isang nyog nga lang ang ginamit niya dyan kasi konti lang naman din ang kamansi na niluluto niya. At bilib talaga ako dito sa asawa ko dahil nga marami siyang alam na lutuin. Hindi kasi ako marunong magluto ng mga gata-gata na ganyan at siya ang marunong kaya siya ang nakatoka dyan palagi. At ito pala yung binigay sa amin ng kapitbahay namin, yung dried shrimp. Ang sabi ni mama ay binigyan daw niya ng langka yung kapitbahay namin at pagkatapos ay inabutan din siya nito. Sa inyo mga mare, paanong paraan ninyo ng pagluluto ng mga gatang gulay? Siguro ay iba-iba talaga ang paraan kung paano tayo magluluto ng gatang gulay. Sa akin kasi ay hindi ko na pinapakailaman kung paano ang paraan ng pagluluto ng asawa ko. At ito ay naghiwa ako ng kamatis at sibuyas para ilagay doon sa may tuyong hipon. First time ko lang din to kumain mga mare kaya titignan natin kung gaano siya kasarap. Kayo ba mga mare nakatikim na ba kayo nito? At panigurado ko ay masarap to ulam sa kanin. Para sa akin ay mas okay pa rin ang simpleng ulam. Siyempre dahil nga kapos tayo sa pera ay kailangan natin magtipid-tipid. At ito na pala mga mare yung niluto ng asawa ko ng ginataang kamansi. At sigurado ko ay napakasarap nito lalo na kapag pinartneran mo ng ganito. Bihira nga lang din kami magluto ng mga gata-gata mga mare kasi hindi rin naman din kami masyadong mahilig. At dito sa bahay mga mare ay lahat kami ay kumikilos dahil pinapagalitan ko yung mga anak ko kapag hindi sila tumutulong sa gawaing bahay. Yung pangatlong anak ko palang natusan ko magluto ng itlog para sa kanilang almusal. Yung pangatlo ko ay ayaw talaga magpakuha ng video kaya nga mailap yan. At ito palang bunso namin ay sobrang kulit ko ano-ano na lang ang mga kinakain. Sabi talaga nila sa gantong edad talaga ay lumalabas ang pagkakulit ng isang bata. At ito pala yung basahang bilog na natahinan ni mama. Di na nga namin naibigay yung 30 bundles na order sa amin kasi nga nasira yung makina ni mama kaya hindi siya makatahi. Gusto ko man sanang palitan yung makina ni mama kaso lang ay wala kaming sapat na pera. Maging tong sahig namin sa katre ay nasira na rin at hindi na rin mapalitan dahil nga walang kahoy. Kaya natin mga mare i-manifest natin na mapapalitan din natin yan or matatanggal din natin yung katre at magiging sahig na rin may tiles. At ito palang mga alaga namin pusa ay mayroong mga sakit at nagkakaroon sila ng sipon. Uso talaga ang sipon ngayon sa mga alagang hayop. Pero kahit papaano ay gumagaling din naman sila kahit nga hindi kami nagpapainom ng mga gamot. Ayoko nga silang painumin ng mga antibiotics mga mare kasi nga baka mamaya hindi naman hiyang sa kanila. Meron nakakapagsabi sa akin na painumin nga doon ng antibiotics para sa sipon pero ayoko naman painumin kasi baka mamaya hindi naman maghiyang sa kanila at kung ano pang mangyari. Lord, nagpapasalamat ako sa mga blessings na binibigay niyo po sa amin sa araw-araw. At syempre sa inyo rin mga mare. Paano ba yan mga mare? Bukas na lang ulit. Maraming salamat sa panonood.